Laura, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadyang maiwala ang anak natin. Patawarin mo ako. Humahagulgol ng lubos si Dustin nang mapaluhod siya sa harapan ng kanyang asawang si Laura dahil sa pangyayaring hindi naman niya ginusto. Hindi niya sinasadyang maiwala ang kanilang anak na si Christoph kanina sa MRT station. Nasa tabi lang naman niya ito, ngunit sa isang saglit na paggalingat lang ay may taong bigla na lang sumingit sa pagitan nila. Nabitawan tuloy ng mag-ama ang kamay ng isa't isa. At nang lingunin naman ni Dustin ang kanyang anak, hindi niya na ito nakita pa. Parang biglang gumuho ang mundo ni Dustin ng mga sandaling iyon. Natatarantanan niyang tiningnan ang bawat direksyon na pwede nitong puntahan. Christoph, anak! Nagpalingalinga siya sa paligid habang mabilis na umiikot ang kanyang mga mata sa dami ng tao. Anak, nasaan ka na? Unti-unting lumakas ang kanyang boses habang nagsisimula ng manginig ang kanyang mga kamay sa takot. Halos mabaliw na siya sa kakahanap sa kanyang anak sa buong station. Tumatakbo siya sa bawat platform, sumisilip sa bawat tren na papaalis at nagtanong-tanong pa sa kung sino-sinong tao na lang. Ngunit hindi pa rin niya ito matagpuan. Nang marinig naman ni Laura ang nakuhang paliwanag, pawang gumuho rin ang kanyang mundo. Dahil sino ba namang ina ang gugustuhing mabalitaan ang pagkawala ng batang inalagaan at dinala mo ng 9 na buwan? Dustin naman eh! Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na hindi mo pababayaan ang anak natin. Pero anong ginawa mo? Naiwala mo siya. Naging pabaya kang ama. May halong galit at paninisi ang bawat iyak na binibitawan ni Laura. Hindi na nga niya napigilan pa ang kanyang sariling sisihin si Dustin sa nangyari. Nagpatulong naman sila sa mga kapulisan, ngunit ilang oras na hindi pa rin nila ito nahahanap. Hanggang sa umabot na nga ito ng 24 hours na nawawala. Hindi naman nakapagsalita si Dustin at tanging iyak lamang niya ang naitugon niya kay Laura. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kasalanan din niya ang lahat at hindi niya na yon mababago pa. Kung sinisisi man siya ni Laura, mas sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa kanilang anak. Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin ang walang tigil nilang paghahanap. Hindi tumigil si Laura at Dustin kahit pa na isasakripisyo na nila ang kanilang kalusugan. Hindi sila nawalan ng pag-asa kahit pa umabot na ito ng ilang buwan. Ngunit kasabay naman nito ay ang hindi na maibabalik pa sa dati ang relasyon nilang dalawa. Hindi na sila muling nag-uusap ng maayos o nagpapansinan man lang at kung mag-uusap man, puro away na lamang ito. Dustin, pagod na ako. Pagod na akong sisihin ka sa lahat. Pagod na ako sa ganitong klaseng relasyon. Maghiwalay na lang tayo. Hindi ko na kaya. Pagsuko ni Laura matapos ang sigawan at alitan na nangyari na naman kanina. Hindi naman nakaimik si Dustin dahil sa totoo lang matagal na niyang inaasahan ang ganitong eksena. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ng sariling magulat at masaktan kahit na anong gawin niyang paghahanda. Magsasalita pa sana siya ngunit nasilayan na lamang niya ang likuran ni Laura na papalayo na sa kanya. Tinanaw na lamang niya ito mula sa malayo habang kumawala ang kanina pa niyang pinipigilang mga luha. Napabuntong hininga na lamang si Dustin. Okay na rin siguro yung hiwalayan. Ayoko na rin nakikita siyang nahihirapan ng dahil sa akin. Kung ito ang ikagagaan ng kanyang loob, ibibigay ko.
Hindi na nga tumutol pa si Dustin nang lapagan siya ni Laura ng annulment paper. Sa halip, agad niya itong pinirmahan at tumulong sa pag-process nito hanggang sa mapawalang bisa ang kanilang kasal. Alam niyang napakalaki na ng sakit na naidulot niya kay Laura. Kaya kung sa hiwalayan lamang gagaan ang loob nito, bakit naman niya ipagkakait? Simula nang mawala ang anak nilang si Christoph, ay paulit-ulit ring bumabalik si Dustin sa MRT station. Nagbabaka sakali siyang balang araw, makikita niya ang anak dahil walang araw na hindi siya umaasang muli niya itong masisilayan. Nagkanda leche-leche na rin ang kanyang buhay matapos mawala ang kanilang anak. Ang negosyong sinimulan niya, bigla na lamang lumubog at nagkautang pa ng malaki. Nalulong din siya sa bisyo at halos hindi na nga niya maalagaan o ni makilala man lang ang kanyang sarili. Napangiting hinahaplos-haplos ngayon ni Dustin ang litrato ng kanyang anak na si Christoph. Pagkuway, mabigat ang kanyang naging pagbuntong hininga. Kung nasaan ka man ngayon, anak, sana ligtas ka man lang. Maligayang kaarawan sa'yo. Mahal na mahal ka ni Daddy. Mahina niyang bulong rito. Marahan niyang hinagkan ang litrato bago niya ito maingat na ibinaba sa kanyang mesa. 5 taon. 5 taon na ang lumipas at ang parehong sakit na nararamdaman niya nang mawala ang anak at ang paghihiwalay nila ni Laura ay dala-dala pa rin ng kanyang puso hanggang ngayon. Tanggap na niya na hindi ito aalis sa puso niya. Nahanap man niyang muli ang sarili at nakaahon sa hirap sa mga nakalipas na taon, ngunit hindi pa rin ito napunan ang puwang sa puso niya. Ngayon ay nagmamay-ari na siya ng malaking car company sa bansa. Kung ano bang saysay nito para sa kanya, kung ang tanging ninanais ng kanyang puso ay hindi naman niya makuha-kuha. Naibaling na lamang ni Dustin ang pansin sa kanyang cellphone nang bigla na lamang itong tumunog at agawin ang kanyang atensyon. Hello? Pagsagot niya sa tawag. Dude, nakita mo na ba sa IG? Agad na bungad sa kanya ng kabilang linya. Agad namang kumunot ang noo ni Dustin. Ang alin ba? Oh my gosh, dude! Si Laura! Yung ex-wife mo pala. Ikakasal na sa iba. Tingnan mo sa IG. At may prenup photoshoot pa sila nung napinost. Nang marinig iyon ni Dustin, mabilis pa sa 4:00 niyang ibinaba ang tawag at tiningnan ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Halos maramdaman na niya ang panlalamig at pangihina ng kanyang katawan nang makita nga niya ang mga litrato sa IG. Naninikip ang kanyang dibdib at para bang bawat swipe niya sa mga ito may kasamang kirot na bumabaon sa kanyang dibdib. Nakangiti roon si Laura sa mga larawan. Yung ngiting 5 taon na yata niyang hindi nakikita. Nakasuot ito ng simpleng puting damit habang hawak ang kamay ng lalaking hindi niya kilala. Mapait na napangiti na lamang si Dustin. Ganto ka na pala kasaya, Laura. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatingin pa rin siya sa litrato. Mababakas sa kanyang mga mata ang lungkot at matinding panghihinayang. Isang bagay na agad namang napansin ng 2 niyang empleyado nang pumasok ang mga ito sa loob ng kanyang opisina. Hindi napansin ni Dustin ang presensya ng 2 dahil para siyang nasa sarili niyang mundo sa mga oras na ito. Ilang ulit na siyang tinawag ngunit hindi pa rin siya tumutugon. Boss? Sa pagkakataong iyon, parang bumalik na sa realidad ang isipan ni Dustin. Agad siyang napaayos ng upo at sumeryoso na rin ang mukha niya. Yes, may kailangan kayo? May inilahad namang dokumento ang 2. Papipirmahan po sana namin to para sa finance, boss.
tumangulang si Dustin at mabilis na inilapag ang hawak na cellphone sa ibabaw ng kanyang lamesa. Pasimple namang sinilip ng isang empleyado ang nilalaman ng screen habang abala pa ito sa pagpirma at napatutok nga agad ito sa kanyang labi dahil sa gulat. Mabilis na bumalik siya sa kanyang pwesto kanina na para bang walang nakita. Here. Wika niya nang maiabot na nga niya ang dokumento. By the way, please tell everyone na maaga akong uuwi ngayon. Pero boss, may importante po kayong meeting na nakaschedule mamaya. Alanganing wika ng isang empleyado. Agad naman itong sinapawan ng kasama niyang nakikisilip sa cellphone ni Dustin kanina. Pero magagawa naman po namin yun ng paraan, boss. Bale, ire-reschedule na lang po namin yung meeting. Aniya sabay pilit na tumawa at magsasalita pa sana ang kanyang kasama ngunit agad niya itong pinandilatan ng mata. Sige, salamat Miss Carla. Naging tugon na lamang ni Dustin bago muling kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang nilalaman nito. Pagkalabas ng dalawa sa opisina, agad naman silang nagtalo. Uy, bakla ka! Bakit mo naman sinabing ipapareschedule yung meeting kay Mr. Lee? Importante kaya yun para sa kumpanya? Ano ka ba, Clay? Broken-hearted yung boss natin, kaya hayaan mo muna siyang umuwi ng maaga at mag-shot puno. Anong broken-hearted naman yung sinasabi mo? Matagal na nga silang hiwalay sa dati niyang asawa. At saka, wala namang girlfriend ngayon si Sir, no? Iyon na nga, broken-hearted yung boss natin dahil sa ex-wife niya. Ikakasal na yung babae sa iba. Nakita ko yung print-up photos nila sa cellphone ni boss. Nasa IG pa nga. Agad namang nanlaki sa gulat ang mga mata ni Clay sa narinig. Unti-unti na ring nakisali ang ibang empleyado na nakakarinig sa tsismisan ng dalawa. At habang nag-uusap nga sila, sakto namang dumaan ang taong laman ng kanilang usapan sa kanilang harapan. Bigla silang napatigil at pawang mga estatwa na nga sa kanilang kinatatayuan habang sabay-sabay na sinundan ng tingin ang kanilang boss na dire-diretso lamang ang lakad. Ay, mga tsismosa talaga kayo. Baka narinig na tayo nun. Problemadong bulong ni Clay. Napakamot naman sa ulo ang iba at kanya-kanya na nga sila ng alis at bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Pagkalabas nga ni Dustin sa kanyang kumpanya, naglalakad-lakad siya ng ilang minuto hanggang sa makaabot siya sa station ng MRT. May-ari nga ng malaking car company si Dustin, pero ni isang pag-aari na kotse, wala siya nito. Sinadya niya ito dahil gusto niyang MRT lang ang sinasakyan niya parati kapag pauwi o papuntang kumpanya. Kung may lakad man siya o meeting, ay may company cars na pwedeng maghatid sa kanya. Isang tawag lang niya kay Joy, ang executive assistant niya, ipapasundo na siya ng kotse. Tumambay na nga muna saglit si Dustin sa MRT station habang wala pa ang tren. Tahimik siyang nakatayo habang panay ang tingin niya sa paligid na tila ba may hinahanap ang kanyang mga mata sa bawat taong dumaraan. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang balita sa nawawala nilang anak. Dumagdag pa sa bigat sa kanyang dibdib ang nabalitaan niya kanina. Nang dumating na nga ang tren na hinihintay ng lahat, sasakay na sana si Dustin ngunit bigla siyang napahinto sa pagpasok dahil sa mga sandaling iyon ay may marahang tinig ng gitara ang bigla na lamang umalingaw-ngaw sa loob ng station at kasunod nito ay isang malambot na boses ng batang kumakanta. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Dustin nang marinig ang tinig at kantang iyon. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga panahong kinakanta ni Laura ang kantang iyon upang patulugin ang kanilang anak kapag hindi na nila kaya ang iyak nito. Hindi na pumasok pa si Dustin sa loob ng tren.
Nilingon na lamang niya ang pinanggagalingan ng tinig na yon. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa batang kumakanta, habang unti-unti namang bumibilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Patuloy naman ang marahang pagkanta ng bata, habang dahan-dahan itong kinakalabit ang lumang gitara na halos kasing laki na ng kanyang katawan. Nakaupo ito sa isang sulok ng istasyon, sa gilid lang ng hagdan kung saan dumadaan ang mga pasahero. May maliit na latang nakalagay sa kanyang harapan na pinaghuhulugan ng ilang bariyang ibinibigay ng mga taong naaantig sa boses niya. Ngunit hindi yon ang unang napansin ni Dustin nang makita niya ito, kundi ang maruming muka ng pasilit. Kahit mahaba at magulo ang buhok nito, punit-punit ang marumi niyang damit at parang nakadikit na rin ang dumi sa kanyang balat, ay klarong-klaro pa rin sa paningin niya ang malaking balat nito sa muka at ang pagkakahawig nito sa nawawala niyang anak. Kahawig niyang anak ko. Hindi niya makapaniwalang bulong sa isipan. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at para ring bumigat ang kanyang paghinga habang tumatagal. Dahan-dahan ang kanyang paglapit sa paslit habang nangingilid pa ang kanyang mga luha. Tahimik siyang tumayo sa harapan ng bata habang pinagmamasdan niya ito, at matapos lang ang ilang sandali, natapos na ang kanta. Nagpalakpakan naman ang ilang mga taong nakikinig at may ilan pang naghagis ng barya sa lata. Doon lamang napansin ng pasilit si Dustin na kanina pa pala nakatayo sa harapan niya. Tumingala ito at sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Doon din kumawala ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Dustin. Kamukhang kamukha talaga ng pasilit ang kanyang anak, at klarong-klaro sa paningin niya ang birthmark nito sa muka. Isang hugis na hindi niya kailanman makakalimutan dahil siya mismo ang unang nakapansin nito noon nang maipanganak ang kanyang anak. Anak, Christoph, anak, ikaw ba yan? Umiiyak niyang tanong habang napaluhod siya sa semento dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Kumakapit siya sa pag-asang baka ito nga ang nawawala niyang anak. Sinubukan niyang abutin ang paslit pero estranghero lamang ang tingin sa kanya nito, kaya agad itong lumayo. "Sino po kayo?" Takot na tanong ng bata. Umatras pa ito ng isang hakbang habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang gitara. "Huwag niyo po akong kunin ulit. Ayoko na pong bumalik doon." Anito kahit hindi pa nagsasalita si Dustin. Parang may matulis na bagay naman ang tumusok sa puso ng lalaki nang marinig niya ang salitang iyon. Napatigil din sa kawalan ang kamay niya nang aabutin sana ang bata. Kitang-kita niya ang takot na namumuo sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Hindi kita sasaktan. Mabuti akong tao. Ako ang daddy mo. Malambing niyang salita habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mata at ngumiti ng matamis. Ngunit umiling lamang ang paslit ng ilang ulit at sa isang iglap, bigla na lamang itong kumaripas ng takbo palayo sa kanya. Sinundan naman niya ito at hinanap sa maraming tao. Ngunit katulad ng nangyari dati, hindi na naman niya ito nakita. Muling bumalik ang kanyang takot. Napasabunot siya sa kanyang sarili. Hindi pwedeng mawala na naman siya. Anak ko yun. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Halos mabaliw na niyang wika habang panay ang paglinga-linga sa paligid.
Wala siyang tigil sa paghahanap kahit pa inabot na siya ng dilim at malakas na ulan. Hinanap niya ito kung saan malapit sa station ng MRT at napatigil lang siya sa paghahanap nang mapunta ang tingin niya sa ilalim ng tulay na katabi lang ng MRT. Dito ay nakita niya ang mga karton-karton na pinagtagpi-tagpi lamang para maging isang bahay. Nagbabaka sakali niyang pinuntahan ito. At sa loob nga, nakita na niya ng tuluyan ang matagal niya nang hinahanap. Muling napaiyak si Dustin nang makita ang kalagayan ni Christoph na mahimbing na nagpapahinga ngayon. Nilapitan niya ito at hinawakan, ngunit ang paslit hindi man lang nagising sa kanyang mga haplos. Naramdaman din ni Dustin ang basa nitong suot na damit. Lumukob muli ang kaba sa puso ng binata nang maramdaman niya ang pag-aapoy ng katawan nito. Christoph, anak, gumising ka na. Nandito na si Daddy. Iuwi na kita. Miss na miss ka na namin ni Mommy, anak. Paulit-ulit niyang sambit rito habang tumutulo pa ang kanyang luha. Ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa paslit, kaya tumawag na siya ng tulong at agad naman itong nadala sa ospital. Masyadong mataas ang lagnat ng bata. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito dahil kung natagalan pa, ay maaari itong mauwi sa matinding impeksyon at ikakapahamak pa ng buhay niya. Nasa maayos naman na siyang kalagayan, di ba, Dok? Oo. Nabigyan na namin siya ng gamot para mapababa ang lagnat at patuloy namin siyang oobserbahan, kaya huwag kayong mag-alala. Doon lang yata nakahinga ng maluwag si Dustin. Akala niya mawawala na naman ang kanyang anak sa kanya. Hindi niya nakakayanin pa kung maulit pa yon. Hindi na nga niya nilulubayan ang anak simula nang maidala ito sa ospital. Laging hawak niya lamang ang kamay nito at ang tanging atensyon niya ay sa anak pa rin niya itinutuon. Matindi na ang takot na naidulot sa kanya at ayaw na niyang maramdaman pa iyon. Ama namin, maraming salamat at hindi mo pinabayaan ang anak ko. Dininig mo ang lahat ng mga panalangin ko. Maraming salamat dahil binalik mo siya sa amin. Mahinang bulong ni Dustin habang hinahaplos ang malinis na ngayong mukha ni Christoph habang nangingilid pa ang kanyang luha. Siguradong matutuwa ang mami mo kapag nalaman niyang nahanap na kita. Nakangiting aniya. Pagkatapos, kinuha na niya ang cellphone sa kanyang bulsa at agad dinawagan ang taong mas sasaya sa ibabalita niya. Wala pa ngang isang ring, sinagot na ito ng kabilang linya. Kinakabahan si Dustin dahil simula noong pinirmahan niya ang annulment paper at umalis si Laura, hindi na sila muli pang nagkita o nagkausap. Sa mga social media na lamang tuloy sinisilip ni Dustin kung ano na ang buhay nito at kahit nasasaktan man siya sa nakikita niya, masaya siya para kay Laura kahit pa hindi naman nawawala ang pagmamahal niya rito. At mabuti nga rin at hindi pinalitan ni Laura ang kanyang cellphone number. Hello? Laura, Paiyak na saad ni Dustin sa pangalan nito dahil sa kasiyahan. Dustin, anong nangyari sa'yo? Are you okay? Nasaan ka? Hysterical na boses naman ni Laura habang mababakas rito ang matinding pag-aalala. Masayang ngumiti si Dustin habang binibigyan ng magagaang halik ang kamay ni Christoph. nahanap ko na siya. Nahanap ko na yung anak natin. Nakita ko na si Christoph. Narinig niya ang malakas ng pagsinghap ni Laura sa kabilang linya at kasunod naman ito ay ang malakas na sigaw at ang pag-iyak. Totoo? Where is he? Okay lang ba siya? Pupuntahan ko kayo. Please, Dustin. Tell me kung nasaan kayo. Sinabi naman ni Dustin ang address ng ospital kung nasaan sila ngayon at wala pa ngang isang oras, bigla na lang bumukas ang pinto ng silid
At hindi nga makapaniwala si Laura nang makapasok siya sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama habang takip-takip ang kanyang bibig. Una niyang napansin ang balat ni Christoph sa muka at doon na nga siya tuluyang napahagulgol. Dustin, may balat siya sa muka. Siya nga si Christoph. Siya nga ang anak natin. Tumayo si Dustin mula sa pagkakaupo at wala sa sariling niyakap ng mahigpit ang dati niyang asawa. Oo, Laura. Nahanap na natin siya. Sa wakas. Mas lalo pang napaiyak si Laura sa yakap ni Dustin. Ilang taon din niyang inasam na marinig ang mga salitang iyon at hindi niya inakala na sa araw niya ito na yun maririnig. Unti-unting kumalas sa pagkakayakap si Laura at muling napatingin sa batang mahimbing ang pagkakatulog sa kama. Dahan-dahan ang kanyang paglapit rito na para bang natatakot siya na baka bigla itong mawala kapag nagkamali siya ng galaw. Christoph, anak ko. Nanginginig niyang bulong habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok nito. Hindi na napigilan ni Laura ang sarili at tuluyan na nga niyang niyakap ang anak kahit natutulog pa ito. Matagal niya nang hindi nayayakap ang anak kaya halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na nahahawakan na niya ito. Anak, si Mami to. Nagkaroon siya ng matinding lagnat. Kaya nagpapahinga na muna siya. Baka mamaya magigising na siya. Hintayin na lang muna natin. Tumangutango naman si Laura at panayhaplos nga siya sa buhok ng anak habang tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Araw-araw niyang ipinagdarasal na sana ligtas ito at sana ay muli niya itong masilayan. At ito na ngayon, ibinigay na nga ng Diyos ang matagal niya nang hinihiling. Ang matagal nang hinihiling ng kanyang puso. Makalipas nga ng ilang sandali, bigla na lamang gumalaw ang maliit na kamay ni Christoph. Pareho naman silang napalingon rito. Unti-unting gumalaw ang talukap ng mga mata ni Christoph hanggang sa dahan-dahan na nga nitong iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang napakunot noo habang tumingin siya sa paligid na para bang naguguluhan siya kung sino ang hindi pamilyar na mga muka sa harapan niya at kung nasaan siya ngayon. Nasaan po ako? Sino po kayo? Mababakas pa sa boses niya ang takot. Pinilit patigilin ni Laura ang kanyang mga luha at ngumiti sa anak. Anak ko, sino po kayo? Parang may muling tumusok sa puso ni Dustin nang marinig iyon. Hindi nga sila kilala ng kanilang anak. Unti-unti siyang lumapit sa kama at napatingin naman sa kanya si Christoph at agad nga itong natakot sa kanya. Kayo po ulit. Huwag po. Huwag niyo po akong ibabalik doon. Nanlaki ang mga mata ni Dustin at Laura sa narinig at agad silang natatarantang napailing agad dahil parang maiiyak na sa takot ang bata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Christoph, anak, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan ng daddy mo. Anak, wala kaming masamang gagawin sa'yo. Ngunit yumuko lamang si Christoph at mahigpit na niyakap ang sarili. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Talaga po? Ayoko na pong bumalik sa kanila. Kinukuha po kasi nila ang mga bariyang kinikita ko sa panlilimos. Napakasalbahe po nila. Parehong nanigas ang katawan ng dalawa sa narinig dahil sino bang mga magulang ang gustong marinig ang mga salitang iyon mula sa anak na nawala ng ilang taon. Mas nasaktan pa nga si Laura sa pag-iisip kung anong klaseng paghihirap ang naranasan ng anak. Noong mga panahon na wala ito sa kanilang tabi at nang marinig niyang nanlilimos ito
ay parang dinurog-durog ng paulit-ulit ang puso niya. Promise anak, hindi ka na babalik pa roon. Hindi na kami papayag pa na mawala ka at masaktan kang muli. Yan ang pangako namin ng daddy mo, anak. Hindi ba, daddy? Napatingin si Laura kay Dustin habang hinihintay nito ang isasagot. Oo naman anak. Tumingala naman si Christoph sa kanila. Puno na ngayon ng pagtataka ang mukha niya. Anak, bakit yun po yung tawag niyo sa akin? Dahil kami ang mami at daddy mo. Kami ang mga magulang mo, anak. Anak niyo po ako. Ibig sabihin, may mga magulang din po pala ako. Oo naman. Kami ang tunay mong mga magulang, anak. Ako ang mami mo. Ako ang nagluwal sa'yo. At napakasaya ko dahil makakasama na kita. Ngumiti si Christoph at bigla na lamang siyang napayakap kay Laura. Totoo po ba talaga? May mga magulang po ako. Hindi po ako galing lang sa biyak na kawayan lang. Katulad po ng mga batang kasama ko sa panlilimos. Paghikbi ng bata dahil kahit siya, hindi rin makapaniwala na kayakap niya ngayon ang matagal niya nang hinahangad na ina. Akala talaga ng pasilit ay wala siyang mga magulang dahil lumaki siya sa kalye at ang tanging inaasahan lamang niya ay ang kanyang sarili upang mabuhay. Hindi siya nakaramdam ng pagmamahal at hindi nga siya nakaramdam ng ganito kahigpit na yakap. Simula ngayon, hindi ka na namin pababayaan, anak. Hindi ka na mawawala sa amin. Pangako yan ng mami sa'yo. Naging sambit niya habang yakap pa rin ang anak niya. Hindi niya ito kayang bitawan dahil matagal niya na rin itong inaasam-asam. Katulad naman ni Dustin kanina, hindi rin humihiwalay si Laura sa kanilang anak. Kahit nagpapahinga na itong muli, nanatili pa rin siya sa tabi nito at tanging nakatutok lamang ang mga mata sa bata. Hindi halos kumukurap ang kanyang mga mata na parabang natatakot siyang muling mawala si Christoph sa sandaling ibaling niya ang tingin sa iba. May ilang pagkakataon pang nakikita ni Dustin ang mga luhang tahimik na kumakawala sa mga mata ni Laura. Siguro, hindi pa rin ito lubos na makapaniwala na narito na muli ang kanilang anak na nahahawakan at nayayakap niya na ito sa loob ng ilang taong pagkawala nito. Gusto mo bang kumain muna? May binili akong pagkain sa labas. Mainit-init pa ito. Mahinahon niyang kausap kay Laura. Dahan-dahan namang napalingon si Laura sa kanya at saka napansin nito ang pagkaing nakahain sa maliit na mesa na nasa gilid ng silid. Marahang hinalikan muna ni Laura ang noo ng anak niya bago tuluyang tumayo at naglakad papuntang mesa. Ngayon lang niya naramdaman ang gutom. Palihim namang napangiti si Dustin. Umupo na rin siya sa kabilang upuan upang sumabay sa pagkain. Gabi na rin at alam niyang hindi uuwi ngayon si Laura dahil hindi nito magagawang iwan ang kanilang anak. Ang sarap ng bulalo. Parang katulad lang ng binibili natin noon. Nakangiting sambit ni Laura kahit na namamaga at pulang-pula na ang kanyang mga mata, kakaiyak. Ngunit agad ding napahinto siya nang mapagtanto niya ang sinabi niya. Pilit namang napangiti si Dustin habang nakatayo at marahang ginagalaw ang pagkain sa kanyang pinggan. Doon ko yan binili kanina. Ang tagal mo na sigurong hindi nakapunta sa resto na yon. Kaya naisipan kong bilihan ka. Paborito mo kaya yan. Nakakailang kanin ka pa nga. Ani ni Dustin at sinamahan pa niya ng biro upang pagaanin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman siya nabigo dahil napangiti at napatawa nga niya si Laura. Ikaw kaya ang pinakamatakaw sa ating dalawa. Naaalala mo pa ba kung ilang only rice yung naubos mo? Gusto ka nang hatakin palabas ng may-ari. Marahang natawa naman si Dustin nang maalala niya nga iyon.
Sa sandaling iyon, para bang bumalik sila sa dati, na kung saan magkatabi silang kumakain habang hindi nauubusan ng kwento at tawanan sa dating binabalik-balikan nilang resto. Pero ang kanilang tawanan ay unti-unti ring nawala at bumalik ang katahimikan na namayani sa pagitan nilang dalawa. Naaalala nila ang masasayang karanasan nila noon, ngunit kasabay din noon ay ang mga mapapait na nangyari at pati na ang sitwasyon nila ngayon. Kaya hindi nila maiwasang mailang muli sa presensya ng isa't isa. Hindi naman sinasadya ni Dustin na mapunta ang tingin niya sa singsing na suot ni Laura. Napako pa ng ilang segundo ang tingin niya roon bago siya umiwas ng tingin at muling sumubo ng pagkain. Naramdaman muli niya ang paninikip ng kanyang dibdib at ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ngunit pilit na lamang niyang iniinda ang lahat at binabaliwala ito. So, kumusta ka na? Ang ganda ng singsing mo. Bahagya pang napatingin si Laura sa kanyang kamay na may suot na singsing bago niya ito marahang ibinaba sa mesa upang itago. Napakagat na rin siya sa kanyang labi dahil hindi niya alam ang isasagot kay Dustin. Magsasalita sana ulit si Dustin ngunit hindi na niya nagawa pa dahil biglang tumunog ang cellphone ni Laura. Agad naman itong tumayo at kinuha sa kanyang bag ang cellphone. Sasagutin ko muna itong tawag. Tumangulang naman si Dustin habang pinipilit ang sariling labi na ngumiti kahit ang totoo ay nasasaktan siya dahil kahit hindi niya nakikita ang caller ID, alam niya kung sino ang tumawag kay Laura. Lumabas na nga muna si Laura. Ilang minuto rin ang lumipas bago ito muling pumasok sa silid at bumalik sa kanyang upuan upang ipagpatuloy ang pagkain. Nag-ipon naman muna ng lakas si Dustin bago nagsalita. Alam ba niyang nahanap na natin ang anak natin? Bibisita ba siya rito? Kahit gustuhin man niya, hindi siya makakapunta. Nasa ibang bansa siya at inaayos ang mga papeles na kakailanganin namin para sa paglipat. Hindi ko alam kung gaano siya roon katagal. Saglit na natigilan si Dustin sa pagsubo dahil sa narinig. Napaangat pa ang kanyang tingin kay Laura. Lilipat. Magmamigrate kayo sa ibang bansa. Doon na kayo maninirahan. Matagal pa bago nakasagot si Laura. Ngunit isang tango lamang niya ay parang binagsakan na ng langit at lupa ang mundo ni Dustin. Doon na rin sana namin balak magpakasal. Napalunok si Dustin at sa hindi na mabilang na pagkakataon, muli na naman niyang pinilit ang sariling ngumiti at hindi na nagsalita pa na para bang okay lang sa kanya kahit ang totoo, hindi naman. Lumipas naman ang ilang linggo at tuluyan na ngang pinayagang makalabas ng ospital si Christoph. Ngayon ay pupunta na sila sa dati nilang bahay kung saan si Dustin na lamang ang nakatira matapos noon umalis ni Laura. Tahimik lamang na nakatanaw sa bintana ang pasilit habang pinagmamasdan ang mga tanawing na daraanan nila. Maya-maya pa ay napalingon na nga ito sa kanyang ina. Mami, saan po tayo pupunta? Hindi pa siya gaanong komportable sa pagtawag kay Lara na Mommy at Daddy naman kay Dustin. Pero sa tuwing sinasabi niya naman iyon, ay may kung anong saya sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Ngumiti at marahang hinarap naman ni Laura ang anak. Uuwi na tayo sa atin, anak. Doon ka na muna titira. Napag-usapan ni na Dustin at Laura na iuuwi muna nila si Christoph sa dati nilang bahay. Naroon kasi ang mga laruan, gamit at mga alaalang binuo nila noon bilang isang pamilya. Wala mang maalala si Christoph tungkol sa kanila, umaasa sila na kahit papaano ay maging pamilyar sa pasilit ang lugar na yon at agad siyang makapag-adjust.
Kinakabahan man si Laura na bumalik sa bahay na yon, hindi rin niya maipaliwanag kung bakit tila ba may bahagi ng kanyang puso ang sabik na muling tumapak doon. Nang makarating ay agad na nga silang bumaba. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit sa pintuan upang buksan ito, bigla na lamang itong bumukas. "Welcome home!" Agad na bati sa kanila ng mga taong nasa loob ng bahay. Malawak ng ngiti ang pinakawalan ni na Dustin at Laura nang masilayan nila ang sorpresang inihanda ng kanilang pamilya para sa kanilang pagdating. May mga lobo at simple lang na mga dekorasyon. Agad kasing ibinalita ng dalawa sa kanilang pamilya ang tungkol kay Christoph at katulad nila, hindi rin nila mapigilan ang mga ito na mapaiyak sa saya nang marinig ang magandang balitang iyon. Matagal na rin kasi nila iyong inaasam. "Ma, hindi ba sabi ko sa'yo na huwag na yung ganito? Baka matakot sa inyo si Christoph." Bahagya niyang saway sa ina habang napapailing, ngunit nakangiting niyakap ito. Ngunit agad ding napatingin si Laura sa isa pang babaeng lumapit sa kanya nang may malawak na ngiting nakapaskil sa labi nito, ang ina ni Dustin. Hindi nagatubili ang ginang at niyakap din siya ng mahigpit. Sandali namang nanlambot ang puso ni Laura dahil doon. Kahit nagbago na ang lahat sa pagitan nila ni Dustin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ng pamilya nito sa kanya. "Anak!" Naiiyak na sambit ng ina ni Dustin habang hawak ang magkabila niyang balikat. "Hayaan mo na muna kami. Masaya lang kami ng mama mo dahil nakabalik na kayo rito at nahanap na rin ninyo ang apo namin." "Anak." Pag-uulit niya sa katagang iyon sa kanyang isipan. Ganoon pa rin ang tawag sa kanya ng ginang kahit na alam na nito na hindi na niya asawa si Dustin, kahit alam nila na ikakasal na siya sa iba. Tahimik na napatingin lamang si Laura kay Dustin matapos marinig ang sinabi ng ina nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman sa mga sandaling iyon. May kung anong mabigat na dahan-dahang bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit agad siyang natauhan nang maramdaman niya na may maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Naibaling agad ang atensyon ni Laura sa anak na ngayon ay nasa kanyang likuran at halos kalahati ng mukha nito ay nakatago sa kanyang tagiliran habang pasilip-silip sa mga taong nakatingin sa kanya. Dahan-dahan namang inilabas ni Laura ang anak. "Anak, sila ang lola mo at saka mga tita at tito mo. Pamilya namin sila ng daddy mo." Napatingin si Christoph sa kanila at bahagya itong yumuko upang magbigay galang. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. Nahihiya pang bati nito. Agad namang ngumiti ang lahat at sabay-sabay ding bumati pabalik. Ngunit kahit sabik na sabik silang yakapin at hagkan ang batang matagal nilang hinanap, pinigilan muna nila ang kanilang sarili. Alam nilang nag-a-adjust pa si Christoph sa lahat ng nangyayari, kaya ayaw nilang mabigla ito at matakot ng tuluyan sa kanila. "Hay, apo ko!" Masayang bati ng ina ni Laura habang lumalapit. "Ako ang Lola Georgina mo. Alam mo bang may hinanda kaming regalo para sa'yo? Tingnan mo yun, hindi ba ang ganda?" Isa iyong mini car, isang maliit na sasakyan na kayang umandar na parang totoong kotse. Nagningning naman agad sa pagkamangha ang mga mata ni Christoph nang makita iyon. Wow! Sa akin po ba talaga yun? Pwede ko po bang puntahan? Ngunit nagdadalawang isip naman na siyang puntahan ito dahil nag-aalala siya na baka hindi yun para sa kanya. At baka rin na hindi pa nga niya nahahawakan, masisira niya na ito kaagad. Wala pa naman siyang perang pambayad dahil hindi na siya nakakalimos ng ilang araw. Napansin ni na Laura at Dustin ang pagdadalawang isip ng kanilang anak.
bahagyang umupo si Laura upang magkasing laki sila ni Christoph. Oh, bakit ayaw mong lapitan? Yan ang regalo ng lolo at lola mo sa iyo, anak. Sa akin po ba talaga yan? Hindi naman po siguro sila nagbibiro. Di po ba, Mami? Ang ganda po kasi at mukhang mahal din. Parang hindi po sa akin. Anak, kulang pa nga yan sa ilang taon na wala kami sa tabi mo. Sige na, puntahan mo na. Alam kong sabik na sabik ka sa sasakyan na yan. Dahan-dahan nga ang naging paglapit ng pasilit at hindi nga maitago ang pagkamangha sa mukha nito nang makalapit siya at titigan ang laruan. Para itong isang panaginip para sa kanya dahil ang mga laruan na nakasanayan niyang laruin noon ay mga sirang bagay na napupulot lamang niya sa basurahan. Kailan may hindi siya nagkaroon ng bagong laruan dahil ang bawat bariyang nakukuha niya sa panlilimos ay agad ding kinukuha ng mga taong gumagamit sa kanila. Kaya nga hindi siya makapaniwala na makakatanggap siya ng ganito kagandang laruan na kailanman hindi sumagi sa isip niyang magkakaroon siya nito dahil kahit 3 beses sa isang araw siyang kumain, napakahirap na para sa kanya na gawin iyon. Marahang hinaplos ni Christoph ang minicar at tahimik ang lahat habang pinapanood siya. Napakaganda po nito. Manghang-ani niya, sabay ngumiti ng pagkalawak-lawak na halos mapunit na ang kanyang labi. Excited na nalapitan naman siya ng kanyang 2 lola, pati na ng ilang kamag-anak ni Laura at Dustin upang kausapin ito upang hindi na maninibago pa sa kanila. Oo naman, apo. Gusto mo bang subukan? Opo sana, kung pwede po. Nasa gilid lamang nakatayo sina Laura at Dustin habang pinapanood ang lahat kung paanong pagaanin ang loob ni Christoph sa kanila. At nang tuluyang umandar ang minicar at marinig nila ang mahina ngunit totoong halakhak ni Christoph, ay hindi napigilan ni Laura ang maiyak muli habang nangingilid naman ang luha ni Dustin dahil sa kanilang nasilayan. Napansin ni Dustin ang pag-iyak ni Laura kaya hindi niya napigilang hawakan ang kamay nito upang patahanin. Anak, hinay-hinay lang. Marami pa tayong ganyan. Kung gusto mo, bibilhan ka namin ng daddy mo ng ganyan ng marami. Natatawang sambit ni Laura habang pinupunasan ng kanyang labi na napuno na ng icing. Sorry po, ngayon lang po kasi ako nakakain ng ganito. Nakikita ko lang po ang mga ganito sa mga bakery. Ang mahal po kasi kaya hindi ako nakakabili. Lahat sila ay naawa sa bata at sa mga pinagdaanan nito, kaya hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman kung bakit nawala si Christoph sa kanila at naging pulubi ito. Gusto rin nilang malaman kung sino ang kinatatakutan ng kanilang anak. Mananagot ang dapat managot. Kumuha pa ng ilang hiwa si Laura at pinuno ang pinggan ng anak bago niya haplusin ang pisngi nito. Ayan, magpakabusog ka anak. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, pwede tayong kumain araw-araw ng ganyan. Talaga po, Mommy? Laura anak, masama sa bata ang sobrang matamis. Ngumiti lang naman si Laura. Pero sa isip niya, gusto lang naman niyang bumawi sa anak. Gusto niyang ibigay rito ang mga bagay na dapat noon pa naranasan nito. Ate Laura, kailan nga po pala kayo ikakasal ni Kuya Jeff? Biglang singit ng pinsan ni Laura. Napunta naman sa kanya ang tingin ng lahat na para bang may sinabi siyang napakasama na hindi na dapat sabihin. Agad namang napaaray ito nang pasimple siyang kinurot ng kanyang ina at sinaway. Pilit na ngiti lamang ang iginawad ni Laura sa kanila at binalingan na nga niya ng tingin ang anak. Pasimple namang tiningnan si Dustin ng kanyang ina na katabi lang niyang umupo. Mababakas sa mukha niya ang sakit, kaya marahang hinawakan na lamang ng kanyang ina ang kamay niya upang iparamdam na kahit na anong mangyari, nandito lamang siya.
Alam kong mahal mo pa si Laura, anak. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Kung talagang mahal mo pa siya, gumawa ka ng paraan para bumalik siya sa iyo at buuin ang pamilya niyo para kay Christoph. Pasimpleng bulong ng ina ni Dustin. Mapait namang napangiti ang lalaki, saka bumulong din sa ina. Ma, ikakasal na siya. Ayoko nang kuluhin pa yung buhay niya. Alam ko yun. Ang sinasabi ko lang naman ay ipakita at iparamdam mo sa kanya na mahal mo pa rin siya. At siya na ang bahala na magdesisyon sa huli. Ayokong makita kitang nagsisisi sa huli dahil hindi mo nagawang ipaglaban ang pagmamahal mo. Kung ayaw na talaga niya sa'yo, di tanggapin mo. At least, naipakita mo sa kanya na mahal mo pa rin siya despite all these years. Tiningnan na lang ni Dustin ang kanyang ina at hindi na umimik pa. Binalingan rin niya ng tingin ang kanyang mag-inang nagtatawanan sa isa't isa. Napansin naman ni Laura ang kanyang tingin at hindi niya inaasahan ang pagngiti nito sa kanya bago ibaling sa iba ang tingin. May pag-asa pa ba talaga na maibalik sa dati ang lahat? Sumapit ang gabi at nagsiuwian na ang lahat. Tanging si Laura, Dustin at Christoph na lamang ang naiwan sa bahay. Magkatabi ang tatlong nakahiga sa malaking kama at nasa kanilang gitna si Christoph. Aayaw sana si Dustin at matutulog na lamang siya sa may sofa sa labas. Ngunit wala siyang nagawa nang hiniling ito ni Christoph na magkatabi silang matulog tatlo dahil ito ang kauna-unahang matutulog sila sa iisang kama at gusto niyang mayakap pareho ang kanyang mommy at daddy. Sina Pagong at Matching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Matching ay tuso at palabiro. Isang araw sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Simulang kwento ni Dustin habang hawak ang storybook na binili pa nila noon sa anak. Ito ang paboritong bedtime story ni Christoph noon at mukhang nadala niya ito hanggang ngayon. Nagkwento lang si Dustin at matiim namang nakikinig si Christoph at Laura hanggang sa matapos ang kwento. The end. Matulog ka na, anak. Bukas naman ulit. Ngumiti lamang si Christoph at binalingan ng tingin ang ina. Mami, may tanong lang po sana ako. Ano po pala yung kasal? Hindi naman agad nakasagot si Laura dahil hindi niya iyon inaasahan. Napansin naman ni Dustin na nahihirapan si Laura sa pagsagot kaya siya na lamang ang nagsalita. Hindi pa alam ni Christoph ang totoong sitwasyon ng kanyang mga magulang. Hindi muna sinabi ito ni Laura dahil nga ayaw niya itong mabigla kung sakaling malaman nito. Ang kasal, anak, ay isang pangako. Pangako ng dalawang taong nagmamahalan na magsasama sila habang buhay at bubuo ng pamilya. Nang marinig iyon ni Christoph, muli niyang binalingan ng tingin ang ina. Naalala niya ang tanong kanina na hindi nasagot ng kanyang ina. May sasabihin sana siya ngunit hindi na lamang niya itinuloy at sa halip niyakap na lamang niya ito. Good night po sa inyo. Salamat po dahil nahanap niyo po ako. Uwi ka ng pasilit habang nakapikit na at mukhang inaantok na rin. Napangiti naman si Laura at Dustin at hindi nga sinasadyang magtagpo na naman ang tinginan nilang dalawa. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Dustin na para bang bumalik siya sa dati. Noong una niyang nasilayan ang ganda ni Laura. Iyon ang nararamdaman niya ngayon, parehong-pareho ang kabog ng kanyang dibdib. Agad namang umiwas ng tingin si Dustin at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi naman siya dinadalaw ng antok. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang mag-ina habang nakayakap pa sa isa't isa.
Napangiti naman si Dustin sa kawalan dahil sa magandang tanawin sa kanyang harapan. Marahan siyang lumapit at hinagkan ang noo ni Christoph at babalik na sana siya sa pwesto niya nang matingnan niya ng malapitan si Laura. Ngumiti siya at marahan ding inilapat ang kanyang labi sa noo ni Laura. Marahan lang upang hindi ito magising. Ngunit lumukso sa kaba ang kanyang puso nang bahagya naman itong gumalaw. Hindi ko naman siguro siya nagising. Kinakabahan niyang ani sa kanyang isipan. Napalayo agad si Dustin at muling napalunok ng ilang ulit. Akala niya ay nagising niya na ito kaya't nanatiling nanigas ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nahuli siyang gumawa ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ngunit hindi naman pala nagising si Laura. False alarm lang pala ito. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil doon at marahang bumalik na nga sa kanyang pwesto. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na nga niya muling ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik lang niyang pinagmasdan ang kanyang mag-ina. Pagkuway, napapangiti siyang hinahaplos ng marahan ang mga muka ng mag-ina niya. Alam niyo ba na mahal ko kayong dalawa? Ilang ulit kong hiniling at pinagdarasal sa Diyos ang araw na ito. Sorry sa lahat ng kapabayaan ko at sa pagiging duwag ko. Bulong niya at tumingin kay Laura na mahimbing nang natutulog. Kinabukasan, maagang naalimpungatan si Dustin dahil sa mahihinang yabag at halakhakan na nagmumula sa labas ng kwarto. Wala na rin ang kanyang mag-ina sa kanyang tabi paggising niya. Napangiti siya at agad na bumangon upang silipin kung ano ang ginagawa ng dalawa. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya ang masayang eksena sa sala. Naroon si Christoph at nakasakay ulit sa kanyang minicar habang paikot-ikot ito sa sala. Tawa ito ng tawa habang si Laura naman nakasunod lang sa likod nito at nakikipaglaro rin. Mommy, tignan mo po! Ang bilis kong magmaneho! Masiglang sigaw ni Christoph. Tiningnan naman siya ng kanyang mga magulang na nakatayo at bahagya pang napangiti. Samantala, napatingin naman si Laura kay Dustin na malawak ring nakangiti. Good morning. Good morning din. Binalingan naman ng pansin ni Laura si Christoph. Christoph anak, tama na muna yan. Kumain muna tayo ng agahan dahil gising na ang daddy mo. Tumigil naman ang pasilit sa paglalaro at agad na tumalima sa ina. Good morning po, Daddy! Nakangiti at masiglang bati ni Christoph. Ninitian din ni Dustin pabalik ang anak at kinarganan niya ito patungong kusina. Habang tumatagal, napapalagay na ang loob ni Christoph sa kanyang mga magulang. Hindi naman siya nahirapang gawin iyon dahil hindi naman siya minamadali ni na Laura at Dustin. At isa pa, sobrang gaan ng puso niya kapag kasama niya ang mga ito. Kanina pala may pumunta rito. Joy raw yung pangalan at may binigay siyang dokumento na kailangan mong pirmahan. Inilapag ko na lang yun sa lamesa mo. Salamat, Laura. Tipid ng ngiti lang ang iginawad pabalik ni Laura. Si Dustin na ang nagpresenta na magligpit at maghugas ng mga pinagkainan nila dahil si Laura naman ang maagang nagising para makapagluto. Habang naglilinis nga siya, nabigla siya nang bigla siyang lapitan ni Laura at tinulungan pa. Uy, ako na rito. Magpahinga ka na lang dyan. Baka napagod ka sa pagluluto. Okay lang ako. Namiss ko na rin gawin ang mga bagay na to. Ani Laura, kaya palihim na napangiti na lang si Dustin at hinayaan ito. Nga pala, uuwi muna ako ngayon. May kukunin lang akong mga gamit. Gusto ko kasing pansamantalang nandito kasama si Christoph. Kung okay lang yun sa'yo. Sambit niya at mababakas ang hiya sa huli niyang sinabi.
Napatikhim naman si Dustin. Gusto niya ang ideyang tatagal si Laura rito upang makasama si Christoph. Wala iyong problema sa kanya dahil naging tahanan naman noon ni Laura ang bahay na ito. At hanggang ngayon, tahanan pa rin niya ito kahit ano pang mangyari. Subalit, alam ni Dustin na may naghihintay sa kanya. Paano yung fiancé mo? Baka hindi niya gustong nandito ka. Pwede mo namang dalhin doon si Christoph kung yun ang pinoproblema mo. Bibisitahin ko na lang siya araw-araw para hindi ka na mahirapan pa. Hindi alam ni Jeff na nandito ako. At saka hindi pa raw siya uuwi. Kaya okay lang siguro na makapiling ko muna yung anak ko rito, di ba? At isa pa, mas komportable si Christoph na nandito dahil ito naman yung tahanan niya. Paliwanag niya bago humarap kay Dustin. Nabitawan pa ni Dustin ang sponge na hawak niya nang bigla na lang siyang niyakap ni Laura. Maraming salamat pala dahil ibinalik mo sa akin ang anak natin at patawarin mo ako sa mga paninisi at kasalanang nagawa ko sa iyo noon, Dustin. Hindi ako perpektong asawa sa iyo noon at hindi rin ako perpektong ina. Pero minahal mo pa rin ako. Dahan-dahan ang naging pagyakap ni Dustin pabalik. Napapikit din siya habang sinusulit ang pagkakataon na yon. Ito ang unang pagkakataon simula nang mawala si Christoph na nag-usap sila ng ganito. Wala nang sigawan at walang awayang naganap. Sorry rin sa kapabayaan ko. Alam kong hindi tayo kakantong sa ganito kung hindi ko naiwala yung anak natin noon. Pero masaya ako para sa'yo. Kasi ngayon, kitang-kita kong masayang-masaya na ang babaeng minahal ko. Sana magiging masaya ka at aalagaan ka sana ni Jeff. Katulad ng pag-aalaga ko sa'yo. Bulong ni Dustin, kaya halos maiyak si Laura dahil hindi niya alam ang nararamdaman niya ngayon. Masaya siya pero may kung ano sa kanyang puso na parang sumisibol habang kayakap niya ngayon si Dustin. Isang damdamin na matagal niya nang inakala na tuluyan nang namatay. Ngunit bakit unti-unti itong nabubuhay sa bawat segundong kasama niya itong muli? Kumalas na sa yakap si Laura at agad na umalis sa kusina. Hawak niya ang kanyang dibdib habang gulong-gulo ang kanyang isipan. Si Dustin naman nakatingin lang sa pintong nilabasan ni Laura. Ipinapakita niya kay Laura na okay lang siya pero kailanman sa kanyang puso ay may ibinubulong doon na sana bumalik na lang siya sa buhay niya. Nagpaalam na nga muna si Laura sa anak na aalis muna siya at babalik lang mamaya. Nagpresenta pa si Dustin na ihatid siya dahil tatawagan lang naman ito si Joy para sa kotseng gagamitin. Ngunit tumutol naman si Laura. Ilang linggo nang hindi naaatupag ni Dustin ang kumpanya kaya alam ni Laura na marami itong pipirmahan ng mga dokumento. Ayaw niya ring makaabala pa rito. Sumakay na lamang ng taxi si Laura at ilang minuto lang nakarating na sila sa bahay na tinitirahan niya kasama ang fiancé niyang si Jeff. Agad namang kumunot ang noo ni Laura. Nang makababa siya ng kotse, ay masilayan ang sasakyan ni Jeff na nasa loob na ng gate na nakaparada. Ito po ang bayad, kuya. Salamat. Nagmamadali na siyang pumasok at pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Jeff sa sala habang may nakapatong pang mga alak sa maliit na lamesang kaharap nito. You're here. Akala ko hindi ka pa uuwi. Nakangiting sabi ni Laura nang malapitan niya ito at hagkan sa pisngi. Subalit, malamig na pakikitungo lamang ang iginawad sa kanya ng lalaki. Where have you been? Magsasalita sana si Laura pero naunahan na siya agad nito. I called you many times, Laura. Pero hindi ka sumasagot. I'm sorry, hindi ko lang na-charge yung phone ko. At saka may maganda akong balita sa'yo. Nahanap ko na yung anak ko. Nahanap ko na si Christoph. I don't fucking care! Sigaw na Jeff na siyang ikinaigtad sa gulat ni Laura.
kusang humakbang din paatras ang kanyang mga paa dahil sa takot na nadarama ngayon. Ngayon niya lang nakitang ganito si Jeff. Kahit kailan, hindi niya naranasang sigawan nito dahil kalmadong tao lamang ito. Kahapon pa ako nandito. At niyanino mo, hindi ko nadatnan dito. At alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Napalunok naman si Laura dahil ngayon niya lamang nakitang ganito katakot ang magiging asawa niya. Nalaman kong nasa iisang bahay ka, kasama yung ex-husband mo. Ano? Babalikan mo siya dahil nahanap niyo na yung anak niyo? Iiwanan mo na ba ako? Bubuin niyo na ba yung pamilya niyo? Yun ba ang gagawin mo, Laura? Galit at nanlilisik pa ang mga matang sambit ni Jeff bago niya hinawakan ng mahigpit ang braso ni Laura na para bang anumang oras, mababali niya na ang kamay nito. Napaigik naman si Laura sa sakit at pilit niyang tinatanggal ang kamay nito, ngunit masyadong mahina siya kumpara sa lalaki. Jeff, ano ba? Aray ko! Bitawan mo nga ako! Sinasaktan mo na ako Noon, binalaan na siya ng mga kaibigan ni Jeff na may ugali talagang nakakatakot ito, lalo na kapag nakainom, at sobra raw itong seloso sa dating mga girlfriend nito, kaya siya iniwan. Hindi naman iyon binigyang pansin ni Laura dahil nga mabait sa kanya si Jeff. Sobra-sobra ang pag-aalala sa kanya at tinutulungan rin siya sa paghahanap noon kay Christoph, kaya ang akala niya, tinatakot lamang siya ng mga ito. Pero ngayon, parang nagising si Laura sa totoong ugali nito dahil parang anumang oras, sasaktan na nga siya. Naiiyak siya nang maisip niyang ito ang unang beses na maranasan ang ganito dahil kahit kailan, hindi naman kasi siya sinasaktan noon ni Dustin kahit pa may pagkakataon na nag-aaway sila. Laging maintindihin si Dustin at palaging nagpapakumbaba kahit pa siya naman talaga ang may kasalanan. Sumagot ka, Laura. Iiwanan mo na ba ako, ha? Babalik ka na ba sa dati mong asawa matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Sumagot ka, Laura. Galit niyang sigaw at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Napakagat na sa labi si Laura at iniinda na lamang ang sakit habang hindi na niya napigilan ang paglandas ng kanyang mga luha. Hindi na niya tuloy alam kung tama ba ang ginawa niyang pag-oo sa alok nitong kasal noon. Ayaw mong sumagot? Pues, talagang masasaktan ka sa akin. Saad ni Jeff at itinaas na nga niya ang kanyang isang kamay upang sana'y sampalin si Laura. Mariing napapikit si Laura at hinintay na lamang niyang tumama sa kanya ang palad nito. Ngunit nagtaka siya ng ilang segundo na ang nakalipas, hindi pa rin niya ito nararamdaman. Dahan-dahan siyang dumilat at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha nang masilayan niya ang pamilyar na likuran ni Dustin. Hindi ako nagparaya para lang saktan mo siya. Mariing wika ni Dustin bago padabog na binitawan ang kamay ni Jeff na sinangga niya kanina. Sa pilitan din niyang tinanggal ang kamay na nakahawak sa braso ni Laura at sa kanya hinila palayo ang babae rito. Laura! Sasama ka ba talaga sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang kapabayaang ginawa niya? Ha? Magiging asawa na kita, kaya magpaiwan ka sa bahay na ito at huwag nang bumalik doon. Binalingan naman siya ng tingin ni Laura. Pagalit niyang tinanggal ang kanyang singsing at itinapon sa gawin ni Jeff. Wala nang kasalang magaganap, Jeff. Maghiwalay na tayo. Matapang niyang wika bago hinila si Dustin palabas ng bahay. Mabuti na lang at maagang nalaman ni Laura ang totoong ugali ni Jeff na kanyang mapapangasawa sana. At agad niyang tinapos ang namamagitan sa kanila bago pa mahuli ang lahat at maranasan niya ang pambubugbog nito sakaling maging mag-asawa na nga sila. Masakit man para kay Laura ang ginawa niya, alam niyang iyon ang tamang desisyon na kailangan niyang gawin. Mas pinili niyang masaktan ngayon kaysa habang buhay na magdusa sa piling ng lalaking kaya rin siyang saktan.
Mas pinili niyang kumawala habang may pagkakataon pa, habang hindi pa siya tuluyang nakakulong sa isang buhay na puro takot at sakit ang naghihintay sa kanya. Habang nagmamaneho si Dustin, ay panay ang tingin niya kay Laura na nakatulala lang sa tanawin sa labas. Okay ka lang ba? Humarap naman si Laura sa kanya at pilit na ngumiti. Paano mo nga pala nahanap ang bahay na yon? Hindi ko naman sinabi yung address na yon sa'yo. At saka sinong naiwan kay Christoph sa bahay. Pagkalis mo, dumating yung mama mo para bisitahin si Christoph. Naisipan kong sunduin ka na lang dahil sa paparating na malakas na ulan. Kaya tinanong ko kay tita yung address ng bahay. Salamat pala kanina. Salamat at dumating ka ng mga oras na yon. Siguro, kung hindi ka pa dumating, baka puno na ng pasa yung buong katawan ko. Hindi kita pwedeng babayaan sa ganoong sitwasyon. Hindi ko hayaang saktan ang babaeng iningat-ingatan ko ng ilang taon. Naging tugon ni Dustin habang nasa daan ang kanyang tingin. Pasimpleng napangiti naman si Laura dahil doon. Labis naman ang kanyang pagtataka nang mapansin niya ang daang tinatahak nila ngayon ay hindi patungo sa bahay ni Dustin. Dustin, hindi naman ito yung daan . Saan mo ako dadalhin? Ngunit, nginitian lamang siya ng lalaki at hindi man lang ito tumugon at nagpatuloy lamang sa pagmamaneho. Ilang oras ang lumipas, nakarating na sila sa isang bundok. Pamilyar para kay Laura ang bundok na ito. Dito ay makikita ang napakagandang tanawin, ang malawak na kalangitan na unti-unting kumukulay kahel at rosas dahil sa papalubog na araw. Walang gaanong mga bahay ang nandito at tanging napupuno lang ng mga halaman at kahoy. Bumaba ka na. Tahimik namang sumunod si Laura. Pagkababa niya, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at kusa siyang napapikit habang dinadama ang haplos nito sa kanyang balat na para bang unti-unting inaalis nito ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit mo nga pala ako dinala rito, Dustin? Ngumiti si Dustin bago siya pumunta sa unahan at pinagmasdan ang tanawin sa harapan. Sinundan naman siya ni Laura. Do you still remember noong college days natin? Dati, dito kita dinadala kapag gusto mong umiwas sa lahat ng problema. Kapag nasistress ka o kapag umiiyak ka dahil sa mababang markang nakuha mo. Naaalala mo pa pala yon? Hindi pa magkasintahan at mag-asawa noon sina Laura at Dustin, talagang pumupunta na sila rito sa bundok kapag nahihirapan na sila sa pag-aaral o kahit pagkatapos ng kanilang exam upang makapagpahinga. Dati silang magkaklase at magkaibigan na rin. Hindi ko naman kasi nakakalimutan yon. Bawat alaala ko sa'yo, hindi ko kinalimutan. Sagot ni Dustin habang diretso ang tingin niya sa malayo. Napahabuntong hininga naman si Laura. Ang dami pala nating alaala dito, no? Dito ka nga unang umamin noong college pa tayo na natatakot ka sa commitment. Pero pinili mo pa rin akong mahalin. Natawa si Laura ng bahagya nang muling maalala ang pangyayaring iyon. Unang nagkagusto sa kanya si Dustin at inamin nga niya sa bundok na ito na natatakot siya sa commitment pero maliban na lang kung si Dustin ang makakasama niya buong buhay. Biglang napahinga ng malalim muli si Laura. Tumingala siya sa langit, saka marahang pumikit at hinanda ang sarili sa gagawin. At tulad ng dati, malakas siyang sumigaw upang ilabas ang lahat ng naipon niyang bigat sa dibdib. Napatingin naman si Dustin sa kanya.
Hindi ito nagulat. Sa halip, natawa pa nga ito. Kaya naman kasi niya dito dinala si Laura upang gawin iyon. Nakakasama sa katawan kapag kinikimkim mo ang lahat. Alam niyang nasaktan si Laura sa nangyari kanina. Ramdam niya yon at nasasaktan nga rin siya na makita itong ganon. Huminga naman ng malalim si Dustin at sinabayan na rin si Laura sa pagsigaw. Nagkatinginan silang dalawa sa ginawa nila at sabay nga silang natawa dahil mukha silang mga bata ngayon. Ngunit sumigaw din naman sila ulit ng sabay. Ginawa nila iyon ng ilang ulit hanggang sa maramdaman nila ang pananakit ng kanilang lalamunan. Umuwi ang dalawa na magaan na ang kanilang pakiramdam. Sinalubong sila ni Christoph na kanina pa naghihintay sa kanila. Niyakap naman ng mahigpit ni Laura ang anak upang doon kumuha ng lakas. Sa isip ni Laura, magiging okay naman ang lahat basta't kasama niya ang anak. Sapat na yon para sa kanya. Mommy, okay ka lang po ba? Oo naman, baby ko. Masyadong napagod lang talaga si Mommy. Oh, kamusta naman kayo rito ni Lola? Okay lang naman po. Tinuruan niya po ako mag-bake ng mga cookies. Napangiti naman si Laura at kinurot ang pisngi ng anak. Binalingan niya ng tingin ang kanyang ina at hindi pa nga siya nagsasalita, alam na ng ginang na may hindi magandang nangyari ngayong araw. Nag-alala nga ito nang ikwento na ni Laura ang buong nangyari na pagtatangka ni Jeff na saktan siya at ang kasal na hindi na matutuloy pa. Buong suporta naman ang ibinigay ng ginang sa anak dahil sa simula pa lamang talagang tutol na siya sa lalaking iyon. Napilitan lamang siyang tanggapin ito noon dahil nakikita niyang inaalagaan nito si Laura at masaya ang kanyang anak sa piling nito. Mabuti at ginawa mo yun, anak. Hindi ko talaga alam ang magagawa ko kapag sinaktan ka niya. Hindi mo deserve ang lalaking katulad niya na pakitang tao lang. Naiiyak na sambit ng ginang. Niyakap naman agad ni Laura ang ina at tahimik na umiyak sa mga bisig nito. Mabuti na lang talaga at naroon si Dustin at pinotektahan ka niya. Dagdag pa ng ginang na mukhang nakahinga na ng maluwag sa kanya niyakap ng mahigpit si Laura. Nang lumalim naman na ang gabi, halos tulog na ang lahat nang mapansin ni Dustin na hindi katabi ni Christoph ang kanyang inang si Laura. Sa halip, ang katabi lang nito ay ang kanyang lola na hindi na pinauwi pa nila Laura kanina dahil sa lakas ng ulan. Kalalabas lang niya sa office room niya rito at kakatapos niya ring asikasuhin ang mga dokumentong binigay kanina ni Joy. Nang tingnan niya ang orasan, halos hating gabi na. Tahimik niyang hinanap si Laura. At nasilayan nga niya ito sa may hardin, nakaupo at yakap-yakap pa ang sarili habang nagmumuni-muni. Kahit nasa di kalayuan siya, napansin pa rin niya ang violet na markang kamay sa braso ni Laura. Agad umusbong ang galit sa puso ni Dustin na para bang gusto niyang sugurin ngayon si Jeff at suntukin ito upang kahit papaano ay makabawi siya. Napabuga na lamang ng hangin si Dustin at may kinuha muna siya bago pinuntahan ang gawin ni Laura. Napatingin naman si Laura sa kanya nang umupo ito sa damuhan at tumabi sa kanya. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? At bakit nasa labas ka pa? Tumingala si Laura at pinagmasdan ang mga bituin. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Tahimik na kinuha ni Dustin ang kanyang braso at inilapat ang ice compress na ginawa niya sa pasa nito. Nabigla si Laura noong una, ngunit hinayaan na lamang niya ito. Masakit pa ba? Medyo, pero nakakaya ko naman. Tugon ni Laura habang nasa langit pa rin ang tingin. Hindi na umimik pa si Dustin. Marahan lang niyang inipit ang ice compress sa pasa nito.
Tila ba takot siyang masaktan pa ito lalo. Hindi ka raw kumain ng hapunan kanina, sabi ni tita. Hindi ka pa ba nagugutom? Pwede naman kitang ipagluto. Gusto ko sana ng pansit canton eh. Napakunot ang noo ni Dustin, ngunit hindi naman niya napigilan ang mapangiti. Bawal yun sa'yo, di ba? Matagal nang ipinagbabawal kay Laura ang mga instant noodles, lalo na ang pansit canton. Matapos siyang maospital noon dahil halos araw-araw niya ito kung kinakain. Mas lumapit si Laura at iniwanan lang ang sangdangkal na layo sa pagitan nilang dalawa. Nanikip naman ang dibdib ni Dustin dahil dito. Tulog naman na si Mama eh. Walang makakaalam doon. Promise. Napapailing naman si Dustin habang marahang nakangiti. Lalo na nang makita niya ang paraan ng pagpapakyut ni Laura sa kanya ngayon. Isang bagay na matagal niya nang hindi nasisilayan. Kapag talaga nahuli tayo, lagot tayong dalawa nito. Saad na lamang ni Dustin bago tumayo. Masaya namang tumayo rin si Laura at sumunod dito na tahimik na pumunta ng kusina. Umupo lang si Laura habang pinagmamasdan niya ang likuran ng binata na niluluto ang pansit canton na gusto niya. Napangiti siya nang maisip niya na napakaswerte nga pala niya noon dahil naging asawa niya ito. Pero agad din namang napawi ang kanyang ngiti nang maalala kung paano niya ito hiniwalayan noon. Wala ka pa rin bang girlfriend? Nagulat si Dustin sa biglaan niyang tanong, kaya napalingon siya kay Laura na may pagtatanong ang muka. I mean, mahigit 5 taon na tayong hiwalay, Dustin. Wala ka bang girlfriend or hindi mo ba binalak na mag-asawa ng mga taong yon? Curious lang siya sa naging buhay ni Dustin. Nagulat nga siya nang malaman niya na naging successful ang business na sinubukan nila noon at multi-millionaire na ito ngayon. Inilagay na ni Dustin sa pinggan ang niluto niya at sa kanya ito inihain kay Laura. Ang hirap mo kasing kalimutan. Simpleng tugon nito na siyang ikinatigil din ni Laura. Pagkuway sabay silang napatawa na lamang. Akala ni Laura nagbibiro lang si Dustin. Sumubo na nga siya at napapapikit-pikit pa nga siya sa sarap dahil ngayon lang muli siya nakakain ito. Bantay sarado kasi siya ng kanyang ina. Masarap ba? Ang sarap nga eh. O ito, tikman mo. Ah? Ngumanga naman si Dustin at kinain ang isinubong kutsara ni Laura. Nanlaki pa nga sa gulat ang kanyang mga mata nang bigla na lamang lumapit sa kanya si Laura at marahang pinahiran ang kanyang labi. Natigilan din naman si Laura sa ginawa niya. Gumalaw ang kanyang kamay na para bang normal na lamang na gawin niya yon. Pareho silang napahinto at para ring biglang bumagal ang paggalaw ng oras sa pagitan nilang dalawa. May sauce ka kasi. Nahihiya niyang wika, saka unti-unting binaba ang kanyang kamay. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang tingin kay Dustin. Hindi rin naman gumalaw si Dustin. Sa halip ay lalo pa siyang napatitig sa mukha ni Laura. Sa mga mata nitong may halong kaba at sa labi nito na bahagyang nakabuka. Hindi na nakayanan pa ni Dustin ang binubulong ng kanyang puso. Laura, sorry. Sorry? Para saan naman? Para rito. Tugon niya sa kanya hinalikan sa labi si Laura. Nanlaki agad ang mga mata ng dalaga at nanigas din ang buo niyang katawan. Hindi niya malaman kung bakit siya walang lakas na itulak si Dustin sa mga oras na ito. At sa halip ay habang tumatagal, hindi niya namalaya ng sariling tumutugon na sa bawat galaw ng labi nito. Napapikit si Laura
at napayakap ng tuluyan sa leeg ni Dustin upang laliman pa ang kanilang halik. Ay, Diyos mio, Marimar! Agad na napalayo ang dalawa sa isa't isa nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw rito sa kusina at marinig ang gulat na boses ng ina ni Laura. Mama, tanging nasabi na lamang ni Laura dahil kinakabahan siya. Alam niyang nahuli sila at nakaramdam siya ng hiya dahil dito. Kaya naman pala hindi kayo natutulog pa. May balak pala kayong sundan si Christoph. Ma! Tita, matutulog na po ako. Biglang takas ni Dustin saka naglakad na paalis. Hinawakan pa siya ni Laura upang hindi makaalis, subalit tinanggal niya lang ito at tumakbo na nga palayo. Naiwan naman si Laura at ang kanyang ina sa kusina. Ma, wala lang po yung nakita niyo. Bakit? Ano ba ang nakita ko? Ba't kumakain ka pa talaga ng pansit canton, ha? Wika nito at lalapitan na sana niya ang anak upang kurutin ito nang kumaripas na ito ng takbo paalis. Pumasok siya sa kwarto kung nasaan natutulog si Christoph at nadatnan niya nga itong nakahiga na roon si Dustin at yakap-yakap pa ang anak habang nakangiti. Bahagyang kinurot ni Laura ang ilong nito dahil sa inis hanggang sa hindi na nga makahinga pa si Dustin. Napabangon na ito saka natatawang binalingan siya ng tingin. Bakit mo naman ginawa yun? Inirapan lamang siya ni Laura. Saka ito humiga na sa kama at niyakap ang anak. Humiga na rin naman si Dustin at walang pag-aalinlangan niyang niyakap pareho ang kanyang mag-ina. Napangiti naman si Laura habang ito ay napapikit at hinayaan na nga lamang niya ito. Unti-unting lumipas ang mga araw na halos masasayang alaala lamang ang binubuo ni Dustin at Laura kasama ang kanilang anak na si Christoph. Ibinibigay nila ang lahat upang makabawi sa anak. Lahat ng nanaisin at hinihingi ng pasilit, ibinibigay nila. Nanatili na rin si Laura sa dati niyang tahanan. Dito na siya tumitira dahil hindi naman na siya pwedeng bumalik pa sa bahay ni Jeff matapos ang lahat ng nangyari. Kinuha na lamang niya ang kanyang mga gamit doon at inilipat iyon sa bahay ni Dustin. Hindi nga aakalain ni Laura na babalik siya rito matapos niyang umalis noon. Talagang dito pa rin talaga siya babagsak. Si Christoph naman ay naipasok na nila sa paaralan at ngayon ang unang araw nito sa klase. Kapwa sina Dustin at Laura ang naghatid sa kanya at hawak-hawak pa niya ang magkabilang kamay ng kaniyang mga magulang. Alam ni Dustin at Laura na natatakot at kinakabahan ngayon si Christoph dahil ito ang unang beses na makikihalubilo siya sa iba. Pero alam naman nila na madaling makahanap ng kaibigan ang kanilang anak dahil bukod sa mabait ito, pala kaibigan din. Mommy, Daddy, susunduin niyo po ako mamaya, di ba? Tanong niya habang mahigpit ang hawak sa kanilang mga kamay na para bang hindi niya ito bibitawan. Siyempre naman anak. Agad namang sagot ni Laura, sabay haplos sa buhok nito. Umupo naman si Dustin upang mapantayan ang kanilang anak. Mamaya, susunduin ka namin ng mami mo. Dadalhan ka namin ng paborito mong ice cream at cake. Agad na lumiwanag ang mukha ng pasilit dahil sa sinabi ng kanyang daddy at mukhang bumalik din ang sigla nito sa katawan. Natatawa na lamang pareho sina Dustin at Laura sa kanilang anak. Matapos nilang ihatid si Christoph, sila naman ang pumasok na sa trabaho. Magtatrabaho ngayon si Laura sa kumpanya ni Dustin. Pinilit nga siya nito dahil kulang daw ang mga empleyado niya. Alam naman kasi ni Dustin na hindi nakakatagal sa bahay si Laura dahil talagang nakasanayan na nito ang magtrabaho. Nang maghiwalay kasi sina Laura at Jeff, umalis rin si Laura sa kumpanya nito. Nandito na tayo. Uwi ka ni Dustin.
Agad namang bumaba si Laura at nalula pa nga siya sa laki ng building ng kumpanya ni Dustin. Hinawakan ni Dustin ang kanyang kamay, saka ito ngumiti. Pasok na tayo. Nakakalokong tingin naman ang iginawad ni Laura dahil parang feel na feel ngayon ni Dustin ang paghawak sa kanyang kamay. Pero sa totoo lang, kinakabahan siya. Unang araw din niyang magtrabaho sa kumpanyang ito at hindi naman siguro magandang tingnan kung magkahawak kamay silang pumasok ng kanilang boss. Pero binaliwala na lamang iyon ni Laura. Matapos kasi ang pangyayari nung gabing iyon at sa bawat araw na lumilipas, ay mas nagiging natural na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Para silang mag-asawa ulit kung kumilos at mas lalo silang naging malapit ngayon sa isa't isa. Oh my gosh! Nagkabalikan na nga sila! Oo nga, sana nakinig tayo sa chismis ni Joy. Ang ganda ng ex-wife ni boss, oh! Uy, teka, magka-holding hands na nga sila, bakla! Baka sila na nga ulit. Nahanap na rin nila naman yung anak nila, kaya happy family na sila ngayon. Kinikilig na bulungan ng mga empleyado, lalo na sina Clay at Carla, na laging nangunguna sa lahat ng chismisan. Nahihiya naman si Laura dahil lahat ng madadaanan nila talagang napapalingon at pinag-uusapan sila. At parang wala naman ito lahat kay Dustin. Nginingitian lamang ni Laura ang mga ito. Mas lalo pa ngang hinigpitan ni Dustin ang pagkakahawak sa kamay niya. Hayaan mo na sila. Bulong ni Dustin na may ngiti sa labi. Masasanay ka rin sa kanila. Napailing na lamang si Laura, ngunit hindi na rin niya napigilan ang sariling mapangiti. Totoo nga siguro ang sinasabi nila na love is sweeter the second time around dahil iyon ang nangyari kina Dustin at Laura ngayon. Hindi pa nila inaamin pero nararamdaman na nila pareho na mahal pa nila ang isa't isa. Minsan may pagkakataon pa na sabay silang nagluluto sa kusina, nagtatawanan sa mga simpleng bagay katulad ng dati. Minsan naman, sabay nilang pinapanood si Christoph habang nag-aaral o naglalaro sa sala. O di kaya, kinukulit nilang pareho ang anak. At sa bawat sandali ngang iyon, unti-unti nilang nararamdamang dalawa na hindi pa pala tuluyang nawala ang lahat. May naiwan pa rin palang pagmamahal sa kanilang puso para sa isa't isa. Maagang ang nabulabog ang gising ni Laura dahil sa ingay na kanyang narinig. Late siyang natulog kagabi dahil may tinatapos pa siyang presentation na kakailanganin sa kumpanya ni Dustin. Daddy, mali po yata yung ginawa natin. Inosenteng saad ni Christoph habang nakatingin sa halos bumagsak na cake sa mesa. Napakamot naman si Dustin sa kanyang ulo, dahilan upang mas lalo pang magkalat ang harina sa kanyang buhok. Hindi anak. Okay lang yan. Magugustuhan pa rin yan ng mami mo. Tahimik na ngang bumangon si Laura dahil sa mga narinig niyang pagtatalo ng kanyang mag-ama. Lumabas siya ng kwarto habang kusot-kusot ang mga mata. Ngunit pagdating niya sa kusina, napahinto na agad siya at napahagalpak ng tawa sa kanyang nadatnan. Punong-puno ng harina ang muka nina Dustin at Christoph na para bang mga white ladies sa umaga. Pati ang sahig, mesa at halos lahat ng bagay sa kusina, ganoon din. At anong kaguluhan to, ha? Sabay namang napalingon ang mag-ama sa kanya. Mami, gumawa po kami ng cake para sa'yo. Napatingin si Laura sa mesa. At kahit hindi perpekto ang itsura ng cake na nakalagay rito, ay kitang-kita naman na pinaghirapan nila itong gawin. Unti-unting lumambot ang kanyang puso. Lumapit siya sa dalawa at pinunasan ang muka ni Christoph. Talaga? Para sa akin? Opo, tinulungan ko po si Daddy. Tahimik namang napatingin si Laura kay Dustin na para bang nagtatanong sa kung anong meron.
Huminga naman ng malalim si Dustin. Kahit 2 beses niya na yung ginawa, kinakabahan pa rin siya. Laura, alam kong hindi na tayo katulad ng dati. At hindi ko rin pwedeng burahin ang lahat ng nangyari. Pero kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pwede bang maging girlfriend kita ulit? Tanong niya nang maiabot niya ang cake kay Laura. Nabigla naman si Laura, ngunit unti-unti rin itong napangiti. Hindi niya inaasahan ito dahil ang akala niya babalik lang sila sa dati at magiging okay na ang lahat. Pero bakit parang mag-uumpisa sa una ang lahat? Girlfriend ulit? And this time, mas iingatan na kita. Mas iingatan ko na kayo. I promise. Eto, masarap ba to? Kung hindi, hindi ako papayag. Naging biro niya bago tumawa at mabilisang hinalikan sa labi si Dustin. Masarap po yan, Mommy. Kasi gawa po yan ng pagmamahal namin. Natawa na lamang sina Dustin at Laura sa kanilagyan ng icing ang muka ng kanilang anak. Hanggang sa nagtakbuhan na nga sila kung saan-saan habang may hawak na icing sa kanilang mga kamay. Hindi nila namalayan na sa sobrang bilis ng panahon na pagtanto na lamang nilang ilang taon na pala ang lumipas. Bumalik sa dating magkasintahan sina Dustin at Laura pero nauwi naman sa kasalan ulit at sa pagkakataong ito, hindi na sila maghihiwalay pang muli. Nahanap na rin nila ang mga taong kinatatakutan noon ni Christoph at ginagamit ang kanilang anak upang manglimos. Ipinakulong nila ang mga ito upang mapanatag ang kanilang mga puso. Ngayon ay masaya na sila dahil kahit dumaan pa ang mga problema at nawalay sila sa isa't isa, nagawa Nathan Canada, Lisa Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario,
Lloyd Anankil, Merlilin, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Salmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Deep Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Agabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Lloyd Anankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.